charter change? Because they're both on second reading now. Yeah, charter change first. No? On charter change, I am for it. No? But hindi yung mga ano, kasi I really want yung Constitutional Convention, CONCON, kasi yan naman yung parang ano, parang makakapili talaga tayo ng true representatives ba, ng tao na wala silang mga agenda o mga ano, di ba? Unlike ngayon, kunwari na may CONAS, may earmark, may kung ano-ano na ano, di ba? So yun lang, I am for constitutional, for the amendment, kasi ang alam ko, dapat every 35 years, di ba? Going back to dun sa isa naman, yes. Ito yung sa divorce, no? Yes. Ako kasi, I am a devout Catholic. After, ang sa akin lang, nakita ko rin kung paano ba na nagsasuffer din ba yung pamilya, alam mo na untenable na yung sitwasyon nila na di ba? Although meron din naman kasing di ba, yung annulment, may mga naman. Pero yung divorce kasi nakakatakot lang kasi well, I am not at this point, hindi ako for sa divorce, no. Yun lang, no. Pero sabi ko nga, kuminsan nagbabago yan kasi sabi ko nga, there are no permanent enemies, no permanent friends, diba? Only permanent interest. And kung baga sa ano yan, pagdating ng Senado, kunwari, numbers game yan. Yes. Diba? Kung mapunta ka dun sa isa o dalawa na nag-no, and then, sorry ka lang. Yun, batas na yan, di ba? So maybe last, you've been at the right, you've been at the center, you're also friends with the left. Yes. How did you maintain all of this? Well, sabi ko nga, ito ko rin lang, this really happened. Ito kwanto lang. It was an Armed Forces anniversary. So, magkatabi kami ni General Ortiz. Classmate ko, kami na yung senior na Medal of Valor Award. Sabi niya sa akin, Bok, ikaw na naman yung pinagkikwentuhan nila sa likod. Sabi ko, ano naman ang pinagkwento nila na ano? Hindi ko rin alam kung ano kasi tingnan mo yung nasa harap. Doon sa harap namin, meron doon nakabarong, Sabi ko, sino ba yung mga yan? Alam mo, pagtayo ko, lahat sila nagpa-picture. Mga MILF, MNLF generals. Nagpa-picture sila, naantay nila si President Duterte na dumating. They were all invited by General Charlie Galvez kasi, di ba, siya, sa peace process, di ba? Would you believe, no? Lahat sila nagpa-picture. Kalaban mo dati. Pag upo ko, sabi ko kay, Bok, hindi kasi kayo nagrebelde. Kasama ni Sir Kakukulong, pati yung mga Abu Sayyaf, lahat ba? MNLF, NP, kasama yung nakakulong Nalaman ko nga na nang enkwentro namin dun sa sa Bataan na yan, na nagpe-plenum yung Central Committee ng NPA, sila sa Turo Campo, sila Rudy Sala, sila Rolly Quintana. Sabi niya, Ariel, ikaw pala yung muntik maka-corner daw sa hindi namin alam na naandun kayo kasi ibang mga intel units hindi man nag-share nagko-compartmentalize sila. Yung unang dumating kami dyan, tawag sa amin hapon. After 6 weeks yata, ang tawag sa amin Boy Scouts. We lived off the land. Hindi kami nagmolestya, hindi kami So yun yung napansin ko na kahit na insurgency na ganyan, pag disiplinado yung sundalo, disiplinado yung pulis, pag nakuha mo yung ng tao, tiwala ng tao, wala, mauubos yung rebelde. Yeah.
So yun yung mga experience ko na pwede kong i-share ba sa kanila na, well, ang tawag nanggaling na ako dyan, hindi man hapon ang tawag sa amin, bakit bumait sila sa amin, naging Boy Scouts kami. And tapos after a while, walk-in na mga informants namin. Yung encounter namin December 14, 1981, and then sumunod December 16, 1981, walk-in informants. Kaya na sila. Hanggang bandang huli, naging sabi nila, insurgency free na raw yung yung Bataan. Bakit yung 1986 nagdagsaan uli, bumaba na naman, ang dami ng NPA. Kasi yung mga sumunod daw sa amin, sabi nila, yung mga namamatay ba, kapatid nila, pinsan nila, lahat nabundok na. Kasi ganun pa rin maaring may pagkukulang pa rin ng gobyerno, yung time na yun. So it's all good governance. Good governance. Na I hope naman, kung darating tayo doon, maaring I'll be one voice in the wilderness, malay mo may susunod din. Kasi sabi nga nila sa Senate, there are 24 diametrically opposing ideas. Maaring doon ngayon makikita yung negotiating skills mo, how to or yung convincing power mo. I have to convince you kung may divorce kunwari, pag pinag-uusapan doon at ako yung proponent mo, you have to go around, contend with all the other So, yeah. Colonel Ariel Querubin, maraming salamat, sir, for tonight. Any parting words, sir? Well, I really, I'm so grateful by it really comes from my heart this meet and greet event that we're having now it happened. Sana maulit-ulit at gusto ko talaga na pasalamatan kayo kasi kayo lang pwedeng nung dark chapter ng buhay ko, the one that kept the fire burning was people from the media. So ganun din sana na yung aking journey ngayon na hihingi ko ng tulong sa inyo kasi alam naman natin na buti nga yung ibang mga kandidato pag umikot may pinamumudmud. Di ba? Kasi meron silang meron silang pondo talaga na pwede may pondo from DSWD, pondo kung saan. Yes. So sa atin ang pwede lang natin siguro na maibigay kung ano ninyo nakita ninyo sincerity ba yung sa akin na at yung smile ko ngayon totoo na smile na yan. At salamat, sir. So, from the blogging community, yan po yung tutungtungan namin, sir. Kasama nyo kami sa paglalakbay mo na ito patungo sa Senado. Yes. Dahil una mo kami kinilala, makausap ka namin. So, sana walang magbago, sir. Nakakaasa ka po. Alyansa po ito, sir, sa inyo. Yung blogging community. Yes, Maraming salamat, sir. Salamat, sir.